Sabi dito sa resume mo, nagtapos ka sa isang hindi kilalang school, Camila State College. Tama ba? Napakuyom ang dalawang kamay ni Pauline sa ibabaw ng kanyang mga hita, kasabay ng pagkapawi ng ngiti sa kanyang mga labi. Pang-11 kumpanya na ito na kanyang pinag-a-applyan at alam niyang wala na naman. Maliwanag sa kanya na sa 11 pagkakataon ay wala na namang patutunguhan kung sasagot pa siya. Pinilit na lamang niyang tumango bilang pagtugon sa tanong ng HR. Sige, tatawagan ka na lang namin, okay? Tatangu-tangong sabi ng HR at ngumiti na parang pusa. Pagkatapos ay ibinaba nito ang kanyang resume sa hanay ng mga papel sa mesa na mukhang mga tambak ng basura. Sige ho, salamat po, ani ni Pauline at tumayo na mula sa kinauupuan. Marahan niyang kinabig pabukas ang pinto at ngumiti pa ng isang beses sa HR bago tuluyang umalis. Paglabas ng building, nagpakawala si Pauline ng malalim na hininga at umismid. Tatawagan, narinig ko na yan ng ilang beses. Akala ba nila libre ang pagpapaprint? 5 piso na ang colored paper print ngayon. Mga buwisit sila. Ibalik na lamang nila kung wala rin naman. Pagkasabi niyon ay galit niyang hinigit mula sa bag ang 6 pang resume at nagpupuyos na itinapon ang mga ito sa basurahan. Ayoko na. Sinipa niya ang basurahan, saka mabilis na tumakbo nang may makitang jeep na biyahe pa uwi sa kanilang barangay. Masalimsim na ang araw at alam niyang wala na rin siyang mapapala kung ipipilit pa niyang maghanap ng trabaho. Bukod doon, ay kailangan na niyang uwian ang kanyang kapatid. Manong para ho, sigaw ni Pauline nang tumapat ang jeep na sinasakyan sa kanto papasok ng kanilang tinitirhan. Pagbaba ay tamad na tamad siyang naglakad palapit sa isang maliit na bar. Saglit siyang tumayo sa harapan at nagmuni-muni. Ilang minuto rin yon hanggang sa may tumawag sa kanyang pangalan mula sa loob ng bar, ang kanyang tiyo Bert. Pauline, ikaw ba yan? Ay, ikaw nga, pasok. Ay, hindi ho, picture lang po ito. Makulit na sabi ni Pauline at mabilis na tumakbo palayo. Ano? Teka lang, may sasabihin ako. Hindi naman pinansin ni Pauline ang sinabi nito at pinagpatuloy ang pagtakbo. Isa, Pauline, pagod na ako. Walang nagawa si Pauline kundi ang tumigil. Marahan siyang humarap rito na may pilit na mga ngiti sa muka. Ay, Tio Bert, hindi ko kayo napansin. Bakit ho? Hindi napansin. Huwag mo nga ako gawing tanga. Ikaw bata ka. Nakita kita sa labas ng bar. Bakit? Nausisa nito nang tuluyan ng makalapit sa kanya. At tinawag mo pa akong kalbo? Po, hindi po kita tinawag na kalbo. Ano, kaya lang ho ako nasa harapan ng bar niyo. Bumili ako ng palamig, pasalubong sa kapatid ko. Ah, kaya pala wala kang bitbit. Bueno, sige, papalagpasin ko na yon. Sasabihin ko lang, wala ngayon si Mara. Gusto mo muna sumideline sa bar ko? Tio Bert, nandyan na naman ho kayo. Ayaw ko nga ho. E di ibig bang sabihin kaya nasa harapan ka ng bar ko ay mangungutang ka na naman? Hindi po. Ay nako Pauline, sayang ang pera. Huwag mong sabihin na idadahilan mo na naman yang paghahanap mo ng trabaho. Hindi pa lang po pinapalad. Kailan mo pa sinabi yan? Tanggapin mo na kasi na hindi para sa opisina ang ganda mo. Kung magte-table ka dito sa bar ko, kahit ilang oras lang, sa loob ng 1 buwan, mas malaki pa ang kikitain mo
kesa nasa opisina ka at nagtitimpla ng kape. Tiyong, may tinapos po ako, kaya hindi ho ako magtitimpla lamang ng kape. So sinabi rin niya ng marami. Malay mo, mas magaling ka sa nanay mo pagdating sa ganitong mga bagay. Nawala ang pilit ng ngiti sa mga labi ni Pauline. Hindi po talaga. Pasensya na ho pero nasasayang po ang oras ko. Nire-respeto ho kita kahit paulit-ulit niyo kong minamaliit. Dahil bukod sa tiyuhin kita, ay marami po akong utang sa'yo. Pero ang ikumpara niyo ko sa walang kwenta kong ina, hindi ko po masisikmura yon. Ano ka mo? Hoy bata ka, nagmamagandang loob lamang ako na makatulong sa'yo. Dahil ikaw ang tumataguyo dyan sa pamilya na dapat ay yung walang silbi mong ama ang gumagawa. Ay nako, ako pa ang masama. Hindi mo ba naisip, magkakapera ka na sa alok ko? Makakabayad ka pa ng utang. Bahala ka. Magmatigas ka at mamatay na lang kayong dilat. Umikot ang mga mata nitong kanyang tiyo Bert at galit siyang tinalikuran. Naglapat ang mga labi ni Pauline habang pinipigilang tumulo ang mga luha. Simula pagkabata ay ganito na ang turing sa kanya nito. Masakit para sa kanya na kung sino pa ang kadugo at kapamilya ay hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. Tumalikod siya at nagsimula ng maglakad pauwi sa kanila. Pagdating ay agad siyang nagtungo sa kanilang likurang bahay at hindi naman na nagulat na makita ang ama na nakabulagta sa lupa. Tay, uminom na naman po kayo. Naiiyak niyang sambit habang naglalakad palapit rito at yumukyok sa tabi nito. Sa edad na 23, pakiramdam niya ay pagod na siya sa lahat ng mga suliranin na binibigay ng buhay. Pauline anak, nariyan ka na pala. Ungot ng kanyang ama nang bahagyang magmulat ang mga mata. Tay, bakit uminom na naman ho kayo? Walang-wala na nga ho tayo. Papangkain na dapat natin yun. Sorry anak, malungkot ang tatay. Pinahid ni Pauline ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Gustong-gusto ko rin tay, maging malungkot. Pero hindi ko magawa. Pamano ho ako? Wag na, baka bumaho ka pa. Kumain ka na ba? Ngumiti ng teped si Pauline. Mamaya na ho. Tara na po. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Mamaya na anak. Iniintay ko pa ang nanay mo. Uuwi na yon. Gusto noon, iniintay ko siya at sabay kaming kakain. Hindi na napigilang maiyak ni Pauline. Tay, hindi na po uuwi si nanay. Diba? Nakalimutan niyo na ho ba? Iniwan na niya tayo. Halina kayo. Papakainin ko pa si Jake. Pilit niyang tinulungan ang ama na tumayo habang diretso ang daloy ng mga luha sa pisngi. Huwag ka nang umiyak. Uuwi na si nanay anak ha? Bumibili lang yun ng paborito mong mais. Sabi pa ng kanyang ama habang pinapagpag niya ang damit nito dahil sa dami ng dumi. Ang swerte-swerte niyo tay. Nakalimot kayo. Sana nga magkasakit na rin ako ng demensya para makalimot na rin. Biro pa niya habang inaayos ang tsinelas ng ama. Hindi ako nakakalimot. Sabagay, hindi niyo nga pala nalilimutan na uminom. Inilalayan ni Pauline ang ama papasok sa kanilang lumang bahay. Maingat niya itong inihiga sa kama nito. Pagkatapos ay mabilis na nagtungo sa kwarto ng kapatid. Jakey, andito na si ate. Jake! Mabilis na sumunggab paluhod si Pauline at hindi na inabalang tapusin ang sinasabi nang makita ang kapatid na nakabulagta sa sahig at hinang-hina. Ate, sorry.
Sinubukan kong pumunta sa banyo. Hiyang-hiyang paliwanag ng bata. Okay lang, okay lang. Aligagang sabi ni Pauline habang inalalayan paupo ang kapatid. Sorry talaga ate, nakaihi na ako. Hagulgol ng bata sa kanyang kandungan. Di ba sabi ko okay lang? Shh, tahan na. Nandito na si ate. Saka wala kang kasalanan. Hindi mo to kasalanan. Alo ni Pauline sa kapatid. Sinimulan niyang alisin ang mga damit nitong basa na. Lilinis na tayo ha? Kapit lang sa leeg ni ate. 1, 2, okay, good job. Kayang-kaya mo na i-hold ang weight mo para hindi mabigatan si ate. Buong lakas na binuhat ni Pauline ang kapatid papunta sa banyo at nilinisan ito. Nang matapos ay maingat niya itong binihisan ng bagong damit at isinakay sa luma nitong wheelchair. Jakey, sa labas ka muna at lilinisan ko ang kwarto mo, okay? Nakangiting sabi ni Pauline. Sige po ate. Pagkatapos ko dito, magluluto ako. Anong gusto mong pagkain? Kahit ano lang po ate. Wala naman ho tayo pamimilian. Sa wakas ay nakangiting sabi na ng kapatid. Sus, may tuyo tayo. May dilata. May pansat canton. May noodles. At may bistek na pangatlong init. Sinong may sabi na wala tayong pamimilian? Ate naman. Oh, bakit? Ngisi ni Pauline at kiniliti ang kapatid para tuluyan na itong umayos ang pakiramdam. Mukhang masaya ka ate. Tanggap ka na ba sa trabaho? Hindi eh. Malungkot na sabi ni Pauline at tumigil sa pangingiliti sa kapatid. Sinasayang ka nila ate. Ang tali-talino mo. Wala eh. Mahirap talaga maghanap ng trabaho sa ngayon. Tura ni Pauline at marahang itinulak ang wheelchair ng kapatid palabas ng kwarto nito. Binuksan niya ang luma nilang TV at inilagay sa cartoons ang channel. Jakey, behave. Tawagin mo ako pag may kailangan ka ha? Sige po ate. Mahigit 2 minuto rin bago tuluyang natapos si Pauline sa paglilinis ng kwarto ng kapatid. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kusina para magluto ng hapunan. Hindi na niya nilingon ang kapatid dahil sa iniisip niyang abala naman ito sa panonood ng cartoons. Tapos na Jakey, kain na tayo. Masaya pang sabi ni Pauline habang bitbit ang tasa ng mainit na sabaw papunta sa maliit nilang sala. Yun nga lamang ay parang lahat ng lakas ni Pauline ay naubos nang makita ang kapatid na walang malay at putlang-putla. Wala sa sarili niyang binitawan ang tasa at nanginginig na lumuhod sa tabi ng kapatid. Jake, gising! Pakiusap ni Pauline at inaalog ang kapatid pero hindi man lang magmulat ang bata. Jakey please, huwag mong tinatakot si ate. Natigil lamang si Pauline nang mapagtanto na inaapoy ng lagnat ang kapatid. Tay, si Jake nilalagnat. Kailangan ko po ng tulong mo. Sa kasamaang palad ay walang nakuhang sagot si Pauline mula sa ama. Kaya agad siyang kumilos. Mabilis siyang tumakbo para kunin sa bag ang cellphone at tumawag sa kaibigan. Betty? Hello? Busy ka? Ano yun? Anong problema? Sagot ng kaibigan mula sa kabilang linya. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang wallet mula sa bulsa ng suot na pantalon at mas lalo lamang nanghina nang makitang 500 lamang ang laman nito. Betty, puntahan mo muna ako. Kailangan ko ng tulong please. Si Jake nilalagnat. Walang-wala ako.
Hindi na naman ako natanggap sa trabaho. Hindi naman agad nakasagot ang kaibigan. Pangako, Betty. Babayaran kita. Alam mo yun. Please. Tignan ko, Pauli, ha? Sabi nito sa wakas. Salamat. Salamat, sige. Hihintayin kita. Madaling naghanda ng mga gamit si Pauline at nang marinig ang sasakyan na tumigil sa harapan nila ay binuhat na niya ang kapatid. Jakey, naririnig mo ba ang ate? Dadalhin na kita sa ospital. Please baby, hindi kaya ni ate pag may nangyari sa'yo. Maliit man ang mga braso ay kinaya ni Pauline na buhatin ang 10 taong gulang na kapatid na may kapansanan palabas ng kanilang bahay. Yun lamang ay natigilan siya nang may sumalubong sa kanyang isang lalaki at walang pasabi na hinablot mula kandungan ang kapatid. Sino ka? Ibalik mo ang kapatid ko. Hindi siya pinansin nitong lalaki. Bagkus ay naglakad na palayo sa kanya. Simula ngayon, sa akin na si Jake. Nanlaki ang mga mata ni Pauline nang tumama ang tingin sa babaeng naglalakad papalapit sa kanya. Nakapustura ito at maraming kolorete ang muka. Pakiramdam niya ay babaliktad ang kanyang sikmura. Anong ginagawa mo dito? Utal na sambit ni Pauline. Kamusta anak? Sabi ng babae nang makalapit sa kanya at walang kaamor-amor na hinaplos ang kanyang buhok. Huwag mo kong mahawak-hawakan, ani ni Pauline, saka humakbang paatras mula sa ina. Anong ginagawa mo dito? Bakit kinuha mo si Jake? Bakit hindi ko siya kukunin? Kaya mo ba siyang ipagamot? Hindi agad nakasagot si Pauline. Gusto niyang sumigaw at magwala ng mga sandaling yon. Pero tama naman ang kanyang ina. O ano, di ba hindi? Asan ang ama mo? Lasing na naman? Dagdag pa ng kanyang ina na nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Sabay ibinaling ang tingin sa kanilang lumang bahay. Bakas na bakas sa mukha nito ang pagkadismaya. Hindi ko talaga lubos maisip na nanira ako sa ganitong pipitsuging bahay. Tumigil ka na. Kasalanan mo kaya nagkandasira-sara ang buhay namin. Nanlisik ang mga mata ng kanyang ina at walang patumangging pinaliparan siya ng malakas na sampal. Wala kang alam, Pauline. Kinailangan kong maging ganito dahil ayaw kong mamatay sa gutom at hirap dahil walang kwenta ang napangasawa ko. Matagal ako nag-intay at napagod ako umasa. Pero iniwan mo pa rin kami. Tapos, ibalik mo na si Jake sa akin. Ay anak, manang-mana ka nga sa akin. Pero ako na ang nagsasabi, hindi mo kaya. Uutang ka? Sinong magpapautang sa'yo? Sa mundong to kapag mahirap ka, hindi ka pa uutangin. Bagkus ilulugmok ka pa nila sa abot ng kanilang makakaya. Lumunok ng laway si Paulina at napakuyom ang magkaparehas na kamay. Gagawa ko ng ibang paraan. Humalakhak ang kanyang ina. At sa ano namang paraan, huwag mo sabihin na papayag ka na sa matagal ko ng alok sa'yo. Hindi, kahit kailanman, hindi ako magiging kagaya mo. Eh di paano? Sige sabihin mo. Isipin mo na sa bawat segundong nasasayang sa pagmamatigas mo, mas lalong nanganganib ang buhay ng kapatid mo. Nangilid na ang mga luha ni Pauline. Sige, dalhin mo siya ngayon. Pero kukunin ko siya sa'yo kahit anong mangyari. Hayaan mo kung makapagbayad para wala kaming utang na loob sa'yo. Mabuti naman at ginagamit mo ang kakarampot na talino mo. Mayabang na saad ng kanyang ina. Humakbang ito paalis pero saglit na natigilan. Oo nga pala. May kliyente ako ngayon. Pero hindi na ako makakapunta dahil inabala mo ko.
Kung gusto mo talagang makabayad, ito, andyan ang address at pangalan ng kliyente. Maganda ka, mana ka sa akin. Panigurado na malaki ang kikitain mo. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita hahatian. At itong kay Jake, huwag mo na tong isipin. Ibabalik ko rin naman talaga sa iyo ang kapatid mo pag kaya mo na. Dahil hindi magugustuhan ang kinakasama ko. Sumita ka ng tricycle. Sabihin mo sa sakayan ng bus. Doon ka magtanong para makapunta sa address. Sige, mauuna na ako. Napabagsak na lamang paupo si Pauline habang pinanonooran ang kotse ng kanyang ina na marahang tumatakbo palayo. 10 taon. 10 taon na hindi niya nakita ang ina at masakit para sa kanya na malaman na may iba na nga itong pamilya. Marami siyang gustong sabihin, pero lahat ng paghahanda at pag-aasam sa araw na ito ay wala. Buti na lamang at hindi nagtagal ay dumating na rin ang kaibigan niya, lulan ng kotse nito. Pauline, aligagang sugod ni Betty. Anong nangyari? Bakit nariyan ka sa lupa? Bakit ka umiiyak? Tsaka, sino yung galing dito? Iniangat ni Pauline ang tingin sa kaibigan. Hindi ikaw ang tumawag kay nanay? Hala, nanay mo yun? Oo, tinatanong kita Betty. Ikaw ba ang tumawag kay nanay? Bakit ko naman gagawin yun? Alam kong matindi ang galit mo sa nanay mo. Kaya hindi na ako dadagdag pa sa pinagdadaanan mo. Depensa ng kaibigan. Wala sa biro, Betty. Promise, Pauli, hindi talaga. Bakit ko naman gagawin yon? Alam kong matindi ang galit mo sa nanay mo. Kaya hindi na ako dadagdag sa pinagdadaanan mo. Salamat, Betty. Eh di paano? Anong nangyari? Nasabi mo ba lahat ng gusto mong sabihin? Umiling si Pauline. Okay lang yan. May susunod pa naman. Halika na, tumayo ka na. Akma pa lamang aabotin ni Pauline ang kamay ng kaibigan nang maulinigan ang boses ng ama. Naglapat ang mga labi ni Pauline at galit na tumayo. Dito ka lang. Ha, bakit? Hindi ba dapat pupunta tayo sa ospital? Hindi na sumagot si Pauline. Bagkus, nagpupuyo sa dismaya niyang tinungo ang kwarto ng ama. Kita mo to, kinakausap? Teka, habol ni Betty. Sakto, nadatnan ni Pauline na may kausap sa cellphone ang ama. Tay, anong ginagawa mo? Ikaw ba ang tumawag kay nanay? Anak, umuwi na ang nanay mo. Nakangiting tugon nito. Napahilamos na lamang si Pauline sa muka at emosyonal na napaupo sa bungad ng pinto. Ang hirap mong mahalin, tay. Alam mo ba, kaya lamang hindi kita maiwan dahil ayaw kong gumaya kay nanay at dahil mahal na mahal ka ni Jake. Pero araw-araw, wala kang ginawa kundi bigyan ako ng rason na maunawaan si nanay. Sabi ng nanay mo, mamamasyal daw sila ni Jake. Tumayo si Pauline mula sa pagkakaupo at marahas na pinahid ang mga luha. Pumasok siya sa kwarto at hinablot ang isang lumang maleta sa ilalim ng kama. Pauli, anong gagawin mo? Tanong ni Betty na naiwang nakatayo sa may pinto. Sinikap kong mabuhay ng maayos, Betty. Pero siguro, mundo na ang nagsasabi na hindi para sa akin yun. Ito na lamang sana ang ipapakiusap ko. Iuwi mo na muna sa tatay sa probinsya natin. Pakisabi kina Tia Oring. Magpapadala na lamang ako para sa mga kailangan ni tatay at sa mga gamot nito. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Pauline sa paglalagay ng mga gamit sa maleta. Wala na akong choice, Betty. Anong gagawin mo? Kung anong ginawa ng nanay ko na buong buhay kong kinamuhian
Kung sigurado ako. Siyempre hindi. Pero kailangan kong bawiin ang kapatid ko. Hindi marunong maging ina si nanay. Pagkatapos na mag-impake, ay yumukyok si Pauline sa harapan ng kanyang ama. Lumunok pa siya ng laway bago magsalita. Tay, doon ka na muna kina Tia Oring sa probinsya natin. Hindi pwede anak. Paano ang nanay mo? Gustong magalit ni Pauline sa ama dahil wala na itong iniisip maliban sa kanilang ina. Pero hindi niya magawa. Matagal pa tay bago makabalik ulit ang nanay. Bakit? Tay, si Jake lang ang pwedeng isama ngayon. Halika na, baka abutin kayo ng 10 oras sa daan. Pinahid na lamang ni Pauline ang luha na pumatak sa pisngi ng kanyang ama at inilalayan ito patayo hanggang makasakay ng kotse ng kaibigan. Mag-ingat ka sa oras na makatanggap ako ng tawag mula sa trabahong pinapasukan ko sa Canada. Sasabihan kita ha? Sabi ni Betty nang isara ang pinto ng kotse at naglakad papunta sa driver's seat. Sige Betty, maraming salamat. Ingatan mo si tatay. Oo, ako na ang bahala kay tito. Mauuna na kami. Tumango na lamang si Pauline bilang tugon at napabuntong hininga nang buhayin na ni Betty ang sasakyan. Tay, magpapakabait ka ha? Pahabol ni Pauline sa ama nang unti-unting tumataas ang bintana sa likurang bahagi ng kotse. Saan ako pupunta anak? Tanong ng kanyang ama. Gusto mang tiisin ay hindi kinaya ni Pauline na hindi muling buksan ang pintuan ng kotse at niyakap ang ama. Tay, pakinggan mo ko ng mabuti. Pakiusap, magpapakabait ka sa probinsya. Huwag ka nang mag-inom ha. Hindi ka maaalagaan pa basta-basta. Kaya alalahanin mo ang sarili mo ha. Ingat tay, kukunin din kita agad. Hahanapin mo ba ang nanay mo? Oo tay. Pagsisinungaling na lamang ni Pauline. Ngumiti ito ng napakaganda. Sige anak, puntahan niyo ko agad ni nanay pagka umuwi na kayo ha? Miss ko na siya kamo. Bumitaw si Pauline sa pagkakayakap sa ama at bumaling sa kaibigan. Pasensya, humabol lang. Ito nga pala, 300 pang gasolina. Diyan na yan Pauline. Alam kong yan na ang huling pera mo. Sige na. Salamat talaga Betty. Isinara na ulit ni Pauline ang pinto ng kotse at matipid na kumaway habang pinapanooran itong tumatakbo papalayo. Hindi niya lubos maisip na sa isang iglap ay ganun kabilis magbabago ang kanyang buhay. Pumanhik siya pabalik ng bahay at minadali ang paghahanda. Nakasulat sa papel na 11:11 ang nakatakdang oras para kitain ang kliyente. 8:08 sa orasan nang tumayo sa harapan ng salamin at malungkot na pinagmasdan ni Pauline ang sarili. Suot-suot niya ang isang kulay rosas na floral dress. Mukha ba akong makakapagbigay aliw sa suot ko to? Parang magnininang ako sa binyag. Ay, kainis. Bakit kasi puro t-shirt at jeans ang mga damit ko? Hindi naman ako pwedeng pumunta kay Tio Bert. Inaway-away ko yun kanina. Ito pa ang floral dress na isinuot niya noong graduate siya. Mahigit 1 taon na ang nakakalipas. Nanlulumong napakamot sa ulo si Pauline. Ay bahala na. Kung ayawan ako, edi tatanggapin ko na lamang ang alok ni Tio Bert. Bagsak ang mga balikat na naglagay ng kahit anong lip gloss si Pauline dahil hindi naman siya marunong mag-makeup at wala rin naman siyang gamit. Okay na. Pinilit niyang ngumiti pero parang anumang segundo
ay maiiyak na siya. Pauline, umayos ka. Hindi ka pwedeng umiyak. Kailangan ka ng kapatid mo at ng iyong ama. Lakasan mo ng loob. Kaya mo yan. Umalis siya sa harapan ng salamin at isa-isang pinatay ang mga ilaw. Marahan siyang naglakad palabas ng bahay at ikinandado ang pintuan. Sa may tarangkahan ay pumaras siya ng tricycle at sumakay. Manong, doon ho sa sakayan ng bus. Sige, Neng. Bitbit ang 500 piso at ang munting bag na dala niya sa pag-apply ng trabaho kanina. Buong kabang bumiyahe si Pauline sa lugar na minsan ay hindi pa niya napupuntahan. Mahigit 1 oras rin ang kanyang naging biyahe papunta sa bus station. Andito na tayo. Kuya, bayad, sabi ni Pauline pagbaba. Salamat, Neng. Ingat sa biyahe. Saglit, kuya. May idea ka ba kung anong bus ang sasakyan papuntang Montejo Grande? Napaka-inosente pa ng pagkakatanong ni Pauline. Pero yung driver, pinaharurot na ang tricycle palayo. Ano yun? Ang bastos. Tinatanong hindi sasagot. Oo lang o hindi eh. Ines na sabi ni Pauline at madaling lumapit sa isa sa mga taong naghihintay sa bus station. Ate, excuse me. Alam niyo ho ba ang bus na sasakyan papuntang Montejo Grande? Seryoso ka ba, Ineng? Po? Patnubayan ka nawa, Ineng, sa mga tinatahak mo sa buhay. Siguro wala ka ng mga magulang. Ate, tinatanong ko lang ho kung alam niyo itong Montejo Grande. Nagtitimpeng saad ni Pauline. Alam mo, maganda ka. Pwede ka namang mag-model o kaya mag-artista. Napapikit na lamang si Pauline. Sige ho, salamat na lang ho. Tumalikod na si Pauline para magtanong sa iba nang magsalita ulit ito. May daraan ditong bus. 40 ang nakalagay sa unahan. Iisa lang yon. Bantayan mo kung hindi. Sa 1 linggo na ulit ang balik nun. Humarap si Pauline rito na may pilit na mga ngiti. Ganun ho ba? Salamat po sa pagsagot ng tama. Abat bastos kang bata ka. Yan ang mahirap pag walang magulang. Madaling naglakad ang babae palayo at naiwan si Pauline na hindi makapaniwala sa mga narinig. Matyagang naghintay si Pauline. Maraming bus ang dumaan at oras na ang lumagpas ay wala pa ring bus na 40 ang tatak na dumaraan. Wisit, niloko lang ata ako nung babaeng yun. Maktol ni Pauline, pero may parte sa kanya na masaya dahil hindi niya maiwasang isipin na baka nagbago na ang isip ng tadhana para sa kanya. Minabuti na niyang tumayo sa kinauupuan dahil siya na lamang ang naroon. Kaso, saktong may tumigil at yun na ang bus na may 40. Ito na nga, bulong ni Pauline at marahang humakbang palapit rito. Bumukas ang pinto ng bus at hindi man lang siya inabalang tignan ng driver. Manong, sa Montejo Grande po. Kabang-kaba na sabi ni Pauline pagpasok. Tumango lamang ang matanda at umupo na siya sa unahang hilera ng mga upuan. Siya lang ang nag-iisang pasahero, kaya mas tumindi ang kanyang kaba. Pero kahit ganun ang sitwasyon, nagawa pa ring matulog ni Pauline. Dito na lang, walang ganang sabi ng driver. Makalipas ang ilang oras na biyahe, dahilan para magising si Pauline. Andito na po tayo? Aligagang tanong ni Pauline na pinahid pa ang mga tumulong laway. Hindi naman sumagot ang matanda. Sige ho, sabi ko nga ho. Biro na lamang ni Pauline sa sarili. Saka tumingin sa orasan at 10:00 na, kaya dali-dali siyang bumaba.
Nang umalis ang bus, ay naiwan siyang nakatayo sa harapan ng isang luma at kalawanging gate. Kung sisipatin mula sa kanyang pwesto, ay malayo-layo pa ang kanyang lalakarin para makaabot sa pinakamalapit na building na may ilaw. Exercise, reklamo niya, at nagsimula ng bagtasin ang pataas na daan. 15 minuto rin ang naubos ni Pauline bago narating ang natatanaw lamang kanina na building. Sa malapitan ay mukhang makaluma ang building, pero masasabing pag-aari ng mayamang tao. Magandang gabi ho, sino raw ho ang hanap nila? Tanong ng isang batang babae na saktong lumabas mula sa building. Hello. Hi, may kilala ka bang Virgel Galvez? Tanong ni Pauline rito. Galvez? Opo, nasa loob ho si kuya. Kuya? Pabulong na sabi ni Pauline at nakaramdam ng matinding hiya. Hindi niya akalain na dito pa talaga mismong bahay nitong Virgel siya pinatawag. Isip-isip niya ay paano kung mag-ingay siya, lalo at unang beses pa lamang niya. Neng, baka pwedeng pakitawag na lang ng kuya mo? Habol niya sa bata na may bitbit na maliit na timba. May gagawin pa po kasi ako, pumasok na lang ho kayo. Hindi kasi, teka. Habol niya sa bata, pero nawalan na agad ito sa kanyang paningin. Ay, ang bilis naman mawala nun. Napatingin si Pauline sa kanyang relo at nagmadaling pumasok nang makitang 5 minuto na lamang para mag-alas 11. Maligayang pagdating kapatid sa pananampalataya. Heto ang mga pamphlets para sa pagninalayan natin ngayong gabi. Bati ng isang babae na nakasuot ng pangmadre. Pagninilay, bulalas ni Pauline at napabaling ang tingin sa unahang parte ng pinasok na building. Maraming mga kabataan ang taimtim na nagdarasal, habang sa unahan ay may lalaking nagbabasa. Napangiwi si Pauline. Ano hong meron dito? Youth for Christ. Ha? Ay nako, namaliho ata ako. Hindi ho ba to ang Montejo Grande? Sumama ang mukha ng madre at tinalikuran si Pauline. Ay, 2 beses na ito. Ano ba ang meron sa Montejo Grande? At parang iwas na iwas ang mga taong pag-uusapan. Nagmarchang lumabas si Pauline ng building at natigilan nang makasalubong ulit ang batang babae. Ate, aalis ka na po? Napangiwi na lamang si Pauline imbes na patulan ang bata. Mali pala ang napasukan ko. Simbahan pala to. Hindi niyo po pala napansin yung krus sa taas? Hindi eh. Nakita niyo na po ba si kuya? May Galvez ba talaga dito? Hindi raw ito ang Montejo. Tara po, andyan na si kuya. Putol ng batang babae kay Pauline at hinila siya papunta sa gitnang hilera ng mga upuan. Nang makaupo ay babalakin na sana ni Pauline na umalis nang magsalita ang lalaking nasa gitna. Magandang gabi. Ako si Brother Patrick Galvez. Maligayang pagdating sa mga bagong naririto. Napabalik sa pagkakaupo si Pauline at napatuon ang tingin sa nagsalita. Siya ho si Kuya Patrick. Galvez ho siya. Bulong ng batang babae sa kanyang tabi. Oo, narinig ko nga. Hagya na masabi ni Pauline ang mga salitang binitawan at aligagang kinuha ang pamphlet na binigay kanina ng madre. Saka nakinig sa mga sinasabi nung Patrick sa unahan. Baka si Kuya Patrick po talaga ang hinahanap nyo at namali lang ho kayo. Hindi ko rin sigurado eh.
Ang gwapo po ni Kuya Patrick, no? Nangunot ang noo ni Pauline sa biglaang pagbabago ng bata sa usapan. Akala ko ba, Youth for Christ to? Opo, pero kami ng mga kaibigan ko, sumama lamang dahil kay Kuya Patrick. Sayang nga, magpapari siya. Ano? Magpapari siya? Napalakas ang boses ni Pauline, dahilan para matigilan si Patrick sa pagsasalita. May problema ba tayo? Tanong nito na nagsimula ng maglakad palapit sa kanila. Ganun na lamang ang kaba at hiya ni Pauline, kaya minadali niyang tumayo para makalabas. Pero huli na siya. Nagawang mahawakan ni Patrick ang kanyang kamay at mapigilan siya. Anong problema? Tanong nito pagharap niya. Hindi naman makasagot si Pauline dahil sa tindi ng hiya na kumakain sa kanya. Hindi niya lubusang maisip na kung ito nga ang lalaking kliyente sana ng kanyang ina, ay malaki itong kahihiyan o baka may nag-utos sa kanyang ina na pagkasalain ito para hindi matuloy sa pagpapari. Wala. Umiiwas na sagot ni Pauline. Mukhang hindi naman wala lang. Wala lang talaga, ulit ni Pauline at binawi na ang kamay mula rito. Aalis na ako. Kuya, may hinahanap po siyang Vergel Galvez. Sabi ko po baka ikaw po yun. Sabat nung batang babae, kaya namawis na lalo si Pauline. Kita ni Pauline ang pagkawala ng ngiti sa mukha nitong Patrick. Ganun ba? Ani nito habang tumatango-tango. Umupo ka na. Hintayin mo na lamang matapos ito. Pagkasabi ay naglakad na pabalik sa unahan si Patrick at si Pauline naman ay piniling maglakad palabas ng simbahan. Sa kadali-dalianan ay hindi na niya inabalang lingunin pa ang tawag ng batang babae. Pagkalabas ay halos takbuhin na niya pababa, pabalik sa gate kung saan siya ibinaba ng bus kanina. Bakit ka tumatakbo? Humahangos na usal ni Patrick sa kanyang likuran. Ganun na lamang ang gulat ni Pauline at mabilis na humarap rito. Bakit ka sumunod? Tanong ni Pauline na humahangos rin. Ngumiti itong si Patrick. Hindi ko kasi naunawaan kung bakit tumatakbo ka na. Nag-aalala ko at this oras na ng gabi. May kung anong kirot sa dibdib na naramdaman si Pauline habang nakatitig dito kay Patrick. Para sa kanya ay hindi nararapat ang pag-aalala sa totoong pakay niya. Aalis na ako. Namali ako nang napuntahan. Bumalik ka na doon. Saan ka naman pupunta? Uuwi. Hindi ka makakauwi. Wala bang nagsabi sa'yo? 1 linggo pa ulit bago bumalik ang bus na nagbabiyahe dito. Ha? Imposible namang nagpunta ka dito nang walang kaalam-alam ang pinasok mo. Hindi naman nakasagot si Pauline dahil wala naman talaga siyang ideya. Napatawa ng malakas si Patrick. Mukha ngang wala kang ideya. Hinahanap mo si Vergel Galvez, hindi ba? Oo. Kapatid ko siya. Totoo? Oo. Kaya nga, sasamahan na kita papunta sa kanya. Malabo ka rin naman makapasok sa Montejo Grande. Isa ka ba sa napaglaruan ng kuya ko? Nanlaki ang mga mata ni Pauline at hindi alam kung anong sasabihin. Hindi niya kayang sabihin na magbibigay aliw siya sa kapatid. Oo, sagot na lamang ni Pauline. Halika na, bumalik na tayo. Kung hindi ka komportable sa loob mag-intay, sa opisina muna kita. Salamat. Ngumiti na naman si Patrick at napatungo na lamang si Pauline dahil sa mas tuminding hiya na nararamdaman. Sa isang simpleng kwarto sila pumasok at pinaupo siya ni Patrick. May pagkain ako dito,
Kumain ka na muna at baka matagalan ako. Nako, hindi na. Hindi naman ako gutom. Hindi yun ang sinasabi ng tiyan mong kanina pa kumukulo. Malumanay nitong sabi at walang pagdadalawang isip na ipinaghain siya. Pagkatapos nitong maghain ay nagpaalam na ito kaya't napaiyak na lamang si Pauline habang kumakain dahil kahit puno ng sama ng loob ay gutom talaga siya. Pagkakain ay nanatili lamang sa upuan si Pauline at nag-iisip-isip hanggang sa makatulog. Nagising na lamang siya sa mabungong amoy ng kape. Magandang umaga, gising ka na pala. Madaling bumangon si Pauline sa pagkakahiga sa sofa at hiyang-hiya na tumayo. Anong oras na? 3:00. Hala, okay lang. Humigop ka na muna ng kape. May bagong luto na tinapay dito. Pagkatapos, sasamahan na kita sa aking kapatid. Pero, sige na. Sumunod na lamang si Pauline at tinanggap ang iniabot nitong tasa ng kape. Sabay silang humigop ng kape at nanatili lamang na tahimik. Pagkatapos, ay niyaya na siya ni Patrick papunta sa Montejo Grande. May pag-aalinlangan si Pauline dahil sa lagpas na ang oras at hindi niya alam kung tatanggapin pa siya. Ang ganda dito, 'di ba? Biglang sabi ni Patrick. Oo. Umihip ang masarap na hangin at doon lamang napansin ni Pauline na kay ganda ng mga hilera ng mga punong kanilang dinaraanan. Mas maganda to kapag malapit na ang taglagas o kaya ay tag-ulan. Kita mo ba yung playground? Oo. Diyan kami madalas maglaro ng Kuya Vergel. Masayahin pa ang kuya noon. Pero habang lumalaki at lalo na nang mamatay ang aming ama, tapos si mama, nagkapamilya na ng iba, nagbago si kuya. Kaya ako na ang humihingi ng paumanhin kung ano man ang nagawa niyang kasalanan. Hindi niya yun sinasadya. Mabait si kuya. Hindi alam ni Pauline ang sasabihin. Mukhang mahal na mahal nitong si Patrick ang kapatid. Pero hindi ganun pa kakilala. Ganun ba? Marami na bang babae ang ganito ang naging sitwasyon sa akin? Hindi na mabilang. Nanlaki ang mga mata ni Pauline. Seryoso? Kada linggo, may bagong babae akong hinahatid kay kuya. Natigilan sa paglalakad si Pauline at pakiramdam niya ay mas mabuti pang umatras na lamang. Hindi niya maatim na isa siya sa magiging dahilan para mabahiran ang pagkatao nung Vergel na maaaring makasakit dito kay Patrick balang araw. Hindi na pala ako tutuloy. Natigilan sa paglalakad si Patrick. Bakit? Anong problema? Wala naman. Naisip ko lang ay baka wala rin namang mangyari kung magkaharap kami. Sige na, aalis na ako. Salamat sa lahat. Tumalikod si Pauline at madaling naglakad palayo. Pero nagawa siyang mapigilan ni Patrick. Pwede bang manatili ka? Pasensya na, pero kailangan ko nang umalis. Pakiusap. Alam kong si Mama ang nasa likod lahat ng to. Pero pakiramdam ko ay ikaw ang totoong makakatulong sa kapatid ko. Pasensya na pero... Pakiusap. Maski ako ay hindi ko na magawang makausap si kuya. Simula nung piliin ko ang magpare at iwan ang Montejo Grande, lumayo na rin si kuya sa akin. Pakiramdam ko ay matutulungan mo ang kapatid ko. Patrick, hindi. Hindi ko talaga magagawa yon. Pakiusap. Sumamo pa rin ito na lalong nagpahirap sa dibdib ni Pauline. Hindi mapigilang maawa ni Pauline
at kahit paano ay makisimpatya kay Patrick. Alam na alam niya ang pakiramdam ng walang magulang. Bukod doon ay hindi niya pwedeng talikuran ang usapan nila ng kanyang ina. Sige, sang-ayon niya sa wakas. Ngumiti ng kay ganda si Patrick at walang ano-ano'y niyakap siya. Maraming salamat. Sa pagkakataong yon, habang yakap-yakap ni Patrick, ay nakaramdam si Pauline ng kakaibang saya na ni minsan ay hindi pa niya nararamdaman. Ngayon lamang. Pero kung sakaling hindi magustuhan ng kuya mo ang presensya ko, huwag ka sanang sumama ang loob sa akin dahil aalis ako ng walang pag-aalinlangan. Tumango na lamang si Patrick at nagpaumuna ng maglakad, pabitaw sa pagkakayakap sa kanya. Mahigit kalahating oras rin ang nilakad nila bago sila tumigil sa harapan ng isang napakalaki at napakataas na itim na gate. Andito na tayo, sabi ni Patrick. Ang lugar kung saan kami lumaki, ang Montejo Grande. Ang laki. Sobra. Kaya magpakaingat ka pagpasok. May aso ba sa loob? Wala naman. Baka lang maligaw ka at kung saan ka mapunta. Sige, mauuna na ako. Teka, hindi mo ba ako sasamahan? Kahit sa loob man lang? Paano kung... Hindi ba't kilala mo naman si kuya? Napangiti ng palit si Pauline. Oo, pero... Kung kailangan mo ng tulong o ano, nasa kabilang bahagi lamang ako. Putol nito at ginulo ang kanyang buhok. Salamat. Umalis si Patrick at naiwan si Pauline sa harapan ng gate na takot. Bumukas ang gate at pumasok si Pauline habang panay ang linga sa paligid. Napakayaman naman pala ng mga Galvez na ito. Bulong niya sa sarili at hindi na napansin kung saan siya napunta. Hanggang sa kalilinga ay may nabangga siyang matigas na bagay. Napaatras siya at ang inaakalang poste o anong konkretong parte ng malaking mansyon ay tao pala. Matikas ang tindig nitong lalaki sa kanyang harapan at puno ng tattoo ang mga braso. Napakatangkad nito, kahit madungis ang kasuotan at ilang bahagi ng mukha dahil sa pinapalang lupa, hindi maipagkakailang gwapo ito. Sorry, sabi pa ni Pauline at mabilis na yumukod sa harapan nito. Hindi ito umimik, imbes ay sinipat siya mula ulo hanggang paa bago nagsalita. Sino ka? Ako po si Pauline. Hinahanap ko po si Vergel Galvez. Hindi maiwasang mapansin ni Pauline kung gaano nakakatakot ang mga tingin na to. Anong kailangan mo sa kanya? Kailangan ko ho siyang kausapin. Importante lamang. Umalis ka na. Nanlaki ang mga mata ni Pauline. Ano? Ayaw ko magsayang ng laway at oras. Lumabas ka na lamang kung saang butas ka pumasok. Napataas ang kilay ni Pauline. Hindi masama ang ugali ko, pero kung itrato mo ko ng hindi maganda, pas hindi ka nararapat sa respeto ko. Hardinero ka lamang dito, kaya wala kang karapatan na magpalayas. Kung alam mo lamang na kapatid ng may-ari ng bahay na to ang nagpapasok sa akin, baka trinato mo ko ng maayos. Pero imbes naman na magulat o magpakita ng pagkatinag sa mga sinabi ni Pauline ang lalaki, mas lalo pa itong nagmataas. Kung ganyan ka rin naman kabilis manghusga, kahit hindi mo naman ako kakilala, ay hindi ka rin nararapat sa aking respeto. Kaya umalis ka na. Ang lakas talaga. At ano namang panghusga ang ginawa ko? Bakit hindi ka mag-isip? Galit nitong sabi
at binitawan ang hawak na pala. Kaya nga tinatanong ko, 'di ba? Dahil hindi ko rin alam kung saang parte ng mga sinabi ko ang mapanghusga. Maliban na lamang kung hindi ikaw hardinero at ikaw pala ang may-ari ng bahay na to. Natigilan si Pauline at ang nararamdamang matinding ines sa kausap ay agad na napawi nang unti-unting napagtanto na ang lalaking kausap ay maaaring si Vergel Galvez mismo. Tinapunan siya ng masamang tingin nitong lalaki at naglakad palayo. Teka, ikaw ba si Vergel Galvez? Habol pa ni Pauline. At bakit? Kung ako nga ay, karapat-dapat na ba ako sa respeto mo? Natigil sa paglalakad si Pauline at muling sumama ang muka. Kung ikaw nga si Vergel Galvez, hihingi ako ng paumanhin. Dahil sa hindi ko pagsipot kagabi, hindi tama ang nagawa ko. Dahil usapan yun. Pero respeto? Hindi. Hindi porket mayaman ka, ay may karapatan ka ng mangmaliit ng tao. Nagkataon lamang na mayaman ang pamilya mo. Humarap ito sa kanya at kitang-kita ang galit nito sa mga sinabi ni Pauline. Marahan itong naglakad palapit. Nagsimula rin itong hubarin ang suot na damit. Saang lupa mo kinuha ang lakas ng loob na itrato at pagsalitaan ako ng ganyan? Sino kang hampas lupa ka na dapat ay magbibigay aliw lamang sa akin? Lumunok ng laway si Pauline at nanatili sa kinatatayuan. Pilit siyang hindi nagpatinag rito. Nang tuluyang makalapit ito, ay inilapit nito ang mukha kay Pauline. Ano, wala kang masabi? Una sa lahat, karapatan kitang paalisan dahil pamamahay ko ito. At wala kang pahintulot na pumasok rito. Hinusgahan mo ko nang hindi mo man lang inalam kung sino talaga ako. Tapos may lakas ka ng loob na ganyanin ako? Pwede mo naman sabihin ng maayos, pero kung makapagpaalis ka ay para lamang akong aso na sumuot sa kung saang butas. Nagtiim ang parehas na lang mga panga at tumalas ang tingin sa isa't isa. Ilang segundo rin yon bago tuluyang naglakad paalis si Pauline. Hindi niya lubos kilala itong mga Galvez at wala siyang ideya sa kaya nitong gawin. Wiset, kala mo kung sino? Maktol ni Pauline habang binabagtas ang daan pabalik sa gate. May kutob na akong magkakaganito pero kung magmamataas ako ay paano ang usapan namin ni Patrick, pati na rin si Mama? Napakamot na lamang sa ulo at napapadyak sa inis si Pauline habang iniintay na bumukas ang gate. Pagkabukas ay mabilis siyang lumabas. Saglit pa siyang natigilan nang makita ang isang babae at lalaking naghahalikan pababa mula sa isang magarang kotse. Mabilis niyang binawi ang tingin mula sa mga ito at patay mali siyang tumayo sa di kalayuan para makapag-isip-isip. Hoy! Mabilis na bumaling si Pauline nang tawagin ng isang babae. Ako? Napaturo pa si Pauline sa sarili. Nag-cross arms yung babae kanina na nakikipaghalikan. Oo, ikaw. Bakit? Meron pa bang ibang tao dito? Napabuntong hininga na lamang si Pauline. Akala ko kasi ako lang ang tao dito. Sinigurado ko lang. Aba't bastos ka? Mas bastos ka. Hindi mo ba ako kilala? Umiling si Pauline. Hindi eh. At bakit? Bakit ano? Bakit hindi mo ako kilala? Bakit kita kikilalanin? Bubuhayin mo ba ako? Nalaglag ang panga nitong babae sa gulat. Ang hirap mo kausap? Pero anong ginagawa mo sa bahay ni Vergel? Bagong babae ka ba niya? Akma pa lamang sasagot si Pauline nang ilahad nito ang palad at pinigilan siya magsalita.
Huwag ka na mag-abala sumagot. Wala naman akong pakialam. Sasabihin ko lamang ay huwag ka na ulit babalik dito. May kinuha ito sa bitbit na wallet at itinapon sa kanyang harapan ang ilang libong pera. Sapat na ba yan? Sa pagpapasaya sa aking fiancé? Siguro naman, 100,000 na yan or more pa. Bili ka ng bagong damit, yung babagay sa basura mong ugali. Sa damit na suot mo, mukha kang mabait. Idamay mo na rin ang mahirap mong pamilya. Nanginig sa Ines si Pauline habang nakatitig sa mga perang nakakalat sa lupa. Ramdam niya ang mga nagbabadyang mga luha, pero pinilit niya itong pigilan. Iniangat niya ang tingin nang magsimulang maglakad palayo yung babae. Mula sa kanyang kinatatayuan ay may nakita siyang isa pang kotseng tumigil at bumaba ang isang may edad na babae. Nakipagbeso ito doon sa fiancé ni Vergel at sabay na pumasok sa gate. Tumaas ang kilay ni Pauline at madaling inilugay ang buhok. Inalis niya rin ang sleeveless ng dress saka sinadyang ilabas ang cleavage. Hinigit niya pataas ang damit at lumitaw ang kanyang mapuputi at mahahabang bias. Sinong mabait? Bulong niya at naglakad pabalik sa gate. Pagpasok ay madali niyang hinanap sa Vergel na maaaring kasama na ang dalawang babae. Natanaw niyang wala ang mga ito sa garden kaya pumasok na siya sa bahay. Napakalaki ng bahay kaya't nahirapan si Pauline na hanapin ang mga ito. Kaya't nang makita ang mga ito sa bandang likuran ng bahay, natigilan si Pauline at nagtago sa likod ng isang poste. Dito na muna ako at maghihintay sa tamang oras, bulong ni Pauline. Sumilip pa siya at kitang-kita ang galit sa mukha ng Vergel. Bah, wala akong balak na pakasalan sa Lian, sigaw nito. Kaya napakapit sa bibig si Pauline. Hala, parang palabas lamang sa mga teleserye. Tatawa-tawa pang sabi ni Pauline. At bakit hindi ka magpapakasal? Sigaw ng ina ni Vergel. Dahil may iba na akong gusto. Natahimik yung tatlo at nakatanggap ng sampal si Vergel. Papakasalan mo si Lian sa ayaw at sa gusto mo. Tandaan mo, hindi pwedeng malulugi lamang ang kumpanya ko. Nakaramdam ng awa si Pauline kay Vergel at hindi na nagulat nang tumama ang nanlilisik na mga tingin nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero naglakad na lamang siya palapit at walang pag-aalinlangan hinalikan ito. Sino siya? Sabay pang tanong ng ina ni Vergel, pati na rin yung Lian. Pero kahit si Vergel ay hindi na pinansin ang mga ito. Mabilis lamang ang kanyang paghalik, pero ang hindi niya inaasahan ay ang hawakan nito ang magkabila niyang pisngi. At ito na naman ang humalik sa kanya. Isang minuto rin yon bago tumigil. Halika, sabi na lamang ni Pauline at hinawakan ng kamay ni Vergel para hilahin ito palabas ng mansyon. San tayo? Tanong ni Vergel. Basta, ako ang bahala. Sa labas ay nagsimula ng umulan, kaya naman naging malabo na ang mga sigaw ng ina at fiancé nitong humahabol sa kanila. Takbo! Sigaw ni Pauline at laking gulat niya nang pasanin siya nito sa likod. San tayo? Tanong naman ni Vergel nang makalabas sila ng gate. May bus, ibaba mo na ako. Sagot ni Pauline. Pagkababa ay mabilis na hinigit ni Pauline ang kamay ni Vergel nang parahin ng bus. Manong bayad ho, sabi ni Pauline sa driver nang makasakay. Dito tayo. Umupo silang dalawa sa pangalawang hilera ng mga upuan. Pagkaupo
ay agad na nagbitaw ang mga kamay at parehas na sumimangot ang dalawa. Bakit mo ko hinalikan? Galit na tanong ni Pauline at nag-cross arms pa nang tumakbo na ang bus. Sino ba ang nauna? Masungit na sagot ni Verhel pabalik. Iniligtas kaya kita. Wala bang pasasalamat dyan, ha? At bakit naman ako magpapasalamat? Ginawa mo lamang komplikado ang lahat. At paano ko naman ginawang komplikado ang lahat? At kung ginawa kong komplikado ang lahat, bakit ibinalik mo ang halik? Sumama ka pa? Hindi nakasagot si Verhel, kaya napangising tagumpay si Pauline. Tuyo na silang dalawa nang tumigil ang ulan at pumara si Pauline. Nasaan na tayo? Tanong ni Verhel nang makababa sila ng bus. Kakain. Ang gutom eh. Tara, sumunod ka sa akin. Nasabi sa akin ni Patrick na hindi ka nagpupunta sa ibang lugar maliban sa kumpanya at mansyon mo. Kilala mo si Patrick? Nasabi ko na 'di ba? Siya ang naghatid at nagpapasok sa akin sa mansyon niyo. Hindi, ang ibig kong sabihin ay higit pa doon. Nagawa na niyang maikuwento ang tungkol sa sinabi mo. Nagkakwentuhan kami. Konti lang. Masyadong mabait ang kapatid mo. Makwento. Maganda ang ngiti at... Gusto mo siya? Natigilan sa paglalakad si Pauline at humarap rito. Ano? Anong gusto? Kaya ka hindi sumipot kagabi. Dahil nagustuhan mo ang kapatid ko. Yan ang problema sa inyong mayayaman. Kung hindi pamilya, usapang puso lamang ang pinoproblema nyo. Malabo akong magkagusto o magkaroon ng oras na magkagusto. Marami akong problema. Ay, nababaitan lang ako sa kapatid mo, lalo na ngayong nakaharap kita. Andito na tayo. Ibinaling ni Verhel ang tingin sa harapan ng bahay na pinagtigilan nila. At lalo na itong sumimangot. Dito talaga? Oo. Inarapan ito ni Pauline at naglakad na papasok sa isang lamay. Hoy, teka lang. Habol ni Verhel. Huwag kang maingay. Inas na sabi ni Pauline at hinigit si Verhel paupo sa pinakasulok na mesa. Napatabon sa mukha si Verhel at bumulong kay Pauline. Sabi mo kakain tayo. Ano to? Oo, kakain nga. Huwag ka nang maingay. Ubus na kasi ang pera ko. Kaya kailangan na lamang dumiskarte. Pinakita ni Pauline ang wallet niya kay Verhel at tinignan ito ng masama. Dumiskarte? Anong ibig mong sabihin? Manahimik ka na lamang. Maya-maya pa ay lumapit ang isang matandang babae. Paumanhin pero kilala niyo ba ang aking anak? Mugtong-mugto na ang mga mata nitong matandang babae. Hindi po kami malapit sa eskwelahan noon, pero napakabuti niyang tao. Nakayukong sabi ni Pauline. Umiyak na naman ito at tumayo si Pauline para yakapin ito. Isipin niyo na lang po na doon wala ng problema. Hindi na magugutom o mahihirapan. Maraming salamat, Ineng, sa pakikiramay. Siya, maupo ka na. Hahataran ko na muna kayo ng makakain. Tumango naman si Pauline at napailing na lamang sa Verhel. Nang dumating ang mga pagkain, ay nagsimula agad kumain si Pauline. Pero si Verhel, hindi ito sumusubo. Kahit isang hibla ng pansit. Ano problema mo? Masarap naman. Ani ni Pauline na punong-puno ang bibig. Hindi ako kumakain ng hindi ako sigurado. Natatakot ka bang may lason? Hindi nga ako namamatay eh. Tapusin mo na yan at gusto ko nang umalis dito. Kaso, sa hindi inaasahang pagkakataon ay kumulo ang tiyan ni Verhel. Mukhang hindi yan ang sinasabi ng tiyan mo. Tatawa-tawang sabi ni Pauline. Manahimik ka. Bakit ba ako sumama-sama sa'yo?
dahil kailangan mong lumayo. Pagkasabi nito ay tumulo na ang mga luha ni Pauline. Hoy, bakit ka umiiyak? Aligagang tanong ni Verhel. Sumimangot naman si Pauline. Manahimik ka. Sa mga ganitong lamay lamang, libreng umiyak ng walang panguhusga at malaya. Ibig mong sabihin, marami ka ng lamayang napuntahan? Napataas na lamang ng kilay si Pauline at bumuntong hininga. Ang dami mo talagang tanong, no? Minadali na ni Pauline ang pagkain at tumayo pagkatapos para umalis. Mauuna na ho kami, paalam ni Pauline at iniabot ang 100 na laman ng wallet. Naku Ineng, sa'yo na tong pera mo. Simula nang iburol ang aking anak, ikaw pa lamang ang bumisita sa kanya at walang hanggan ng aking pasasalamat doon. Ganun ho ba? Sana ho ay maging maayos na rin ho kayo. Oo naman, lalo na at ngayon, nalaman kong may naging kaibigan ang anak ko. Halina kayo at ihahatid ko na kayo sa labas. Tumango naman si Pauline at nang makarating sa labas ay nagkatinginan silang dalawa. Malapit na ang sa amin dito. Uuwi ka na ba? Tanong ni Pauline kay Verhel. Nagpapatawa ka ba? Bakit? Hindi ko nga alam kung paano ang papa rito. Tapos aasahan mo pa ako umuwi? Di ba mayaman ka? Bakit hindi mo tawagan ang daan-daan mong mga katulong o tauhan? Hindi nakasagot si Verhel, kaya mabilis na ibinaling ni Pauline ang tingin dito. Bakit hindi ka makasagot? Wala ako ng mga sinabi mo. Ano? Sabi ko wala akong daan-daang katulong o daan-daang tauhan. Anong klaseng mayaman ka? Ang dami mong tanong. Saan ang bahay mo? At bakit? Ayoko pa umuwi. Ay, ano ba naman to? Tara. Tumakbo si Pauline at pumara ng jeep. Halika, bilisan mo. Sigaw ni Pauline kay Verhel. Manong, saglit lang ho. Hindi to marunong sumakay ng jeep. Ibang klase ka talagang babae ka. Hindi ba nakikita na matangkad ako? Kaya nahihirapan akong sumakay. Bilisan mo na lang. Pagkasakay ni Verhel ay napansin ni Pauline na lahat ng mga nakasakay na babae at kahit mga pusong babae, mapadalaga o matanda, nakatingin rito. Sa isip niya ay hindi naman malabo dahil sa gwapo naman talaga ito. Pero mas gwapo nga lang si Patrick dahil sa maayos na tong ugali kumpara kay Verhel. Tahimik lamang ang naging biyahe nila at hapon na nang tumapat ang jeep sa kanto papunta sa kanilang bahay. Para ho, makikiabot po ng bayad. Hindi na inantay pa ni Pauline ang sukli. Mabilis na siyang bumaba ng jeep at naglakad papunta sa kanilang bahay. Minadali na niya at alam niyang kung makikita siyang kasama ng mga tao, lalo na ang Tio Bert niya na may kasamang lalaki, katakot-takot na chismis na naman ang aabutin niya. Hoy, natigilan si Pauline sa paglalakad at naalala bigla na kasama nga pala niya si Verhel. Marahang humarap si Pauline kay Verhel. Anong hoy? Hintayin mo ko. Hindi pwedeng sumunod ka na lamang. Bilisan mo. Abat, gusto mong umuwi? Huwag mong painitin ang ulo ko. Wala na akong pera. Natigilan sa pagsasalita si Pauline nang makitang palabas ng bar ang Tio Bert. Sumunod ka na lamang. Irap ni Pauline at mabilis nang tumakbo palayo. Napakamot na lamang sa ulo si Verhel at galit na sumunod kay Pauline. Nang makarating sa tarangkahan ng bahay, ay halos liparin na niya papasok. Inintay niyang makapasok si Verhel at madaling isinara ang pinto. Bakit mo ko pinasunod ha? Ibinaba ni Pauline ang dalang bag at pabagsak na naupo
sa kawayang upuan nila. Kung hindi ko bibilisan at iintayin kita sa paglalakad, magiging usap-usapan na naman ako. Madadawit pa ang pangalan mo. Gusto mo ba yun, ha? Hindi ba dapat nasanay ka na usap-usapan ka dahil sa trabaho mo? Napatayo si Pauline sa pagkakaupo at dinuro si Virgel. Magkaliwanagan tayo, ha? Hindi ako ganung klaseng babae. Hindi mo alam ang takot ko kagabi. Kaya atras sulong ako. Gayong nangako ako sa sarili ko na sa lalaking mamahalin at pakakasalan ko lamang ibibigay ang pagkababae ko. Mali akong hinusgahan kita kanina. Kaya papalagpasin ko to ngayon. Pero sana hindi na maulit. Hindi mo ako kilala at hindi rin kita kilala. Pagkatapos ng lahat ng ito ay balik na sa normal ang lahat. Sana ayos ka na bukas dahil wala akong pwedeng sayanging oras. Kailangan ko pa maghanap ng trabaho. Magpapahinga muna ako. Dumito ka na lamang. Manood ka kung gusto mo. Kung gusto mo namang maligo ay nandun ang CR. May mga damit si Papa sa kwarto na yon. Libre ka rin mag-ikot-ikot. Hindi ka naman maliligaw kasi ang liit ng bahay namin. Umalis si Pauline at nagtungo sa kwarto ng kanyang kapatid. Pagpasok ay hindi na niya napigilang maiyak hanggang sa makatulog. Nagising na lamang siya sa dalawang malakas na katok. Gumising ka na. Napabalikwas sa pagkakahiga si Pauline. Madali niyang tinignan ang kanyang relo. Patay, 9:09 na ng gabi. Mabilis siyang tumayo at inayos ang sarili saka lumabas ng kwarto. Ano, saglit lang, ipagluluto kita. Pasensya na, napagod kaya natagalan ng gising. Nakapagluto na ako. Ha? Paano? Wala naman kalaman-laman ang ref namin at wala ka rin namang pera. May babaeng nagpunta dito, matanda, nakikitawag. Pinahiram ko ang bulok mong cellphone at siningil ko siya. Ha? Bakit mo ginawa yun? Kailangan ng pera. Hindi na kita inabalang gisingin dahil wala naman akong pag-iinteresan sa cellphone mo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Bakit lumabas ka ng bahay? Bakit nagpakita ka? Napataas ang boses ni Pauline at naiiyak na lumapit kay Virgel. Alam mo ba ang ginawa mo? Ha? Pag-uusapan na naman ako. Mas mamaliitin. Umamba ng sampal si Pauline kay Virgel. Pero agad nitong nasalo ang kanyang kamay. Ikaw ang may sabi na hindi kita kilala. Kaya wala kang karapatan na hiyaw-hiyawan ako. Pumaraan lamang ako ng pera dahil gutom na ako. Kailangan ko pa magsibak ng kahoy para may pangluto. Halika na, kumain tayo. Pagalit na binitawan ni Virgel ang kanyang braso at naglakad papunta sa mesa. Mula sa kinatatayuan ay pinanonooran ni Pauline kung paano siya ipinaghanda ni Virgel ng pagkain. Pumunta ka na dito. Kung hindi, ako ang bubuhat sa'yo. Walang halong galit o tensyon sa boses ni Virgel, pero ramdam ang pagkaseryoso nito. Walang nagawa si Pauline kundi ang sumunod. Nang makaupo si Pauline ay agad silang kumain. Wala ni isa sa kanila ang umiimik. Sa'yo na yan, tapos na ako. Usal ni Pauline nang tumayo at iniligpit ang pinagkainan. Pagkalagay ng mga pinggan sa dish rack ay naglakad na si Pauline paupo ng kawayan na upuan sa munti nilang sala at binuksan ng TV. Mainit na balita. May-ari ng Galvez Depot sumama di umano sa isang babaeng tagapagbigay aliw. Ayon sa mismong fiancé ni Mr. Galvez ay tumanggap itong babae ng malaking bayad para lumayo pero hindi ito sumunod sa kasunduan. Nalaglag ang hawak na remote ni Pauline dahil sa bumungad na balita. Pagkatapos na ilahad ng reporter ang pahayag ay lumabas ang kanyang mga larawan na malinaw na nakunan ng kamera.
Pauline, nandyan ka ba? Nabaling ang tingin ni Pauline sa pintuan nang sunod-sunod na kumatok ang kanyang tiyo Bert. Isa, Pauline, pagbuksan mo. Ano na naman tong kahihiyang ginawa mo? May paarte-arte ka pa sa akin. Ganun-ganun din naman pala sa nanay mo ang gagawin mo. Nagsimulang manginig ang katawan ni Pauline at hindi na maunawaan ang gagawin. Kumalma ka, wika ni Verhel nang hawakan bigla ang kanyang parehong kamay. Wala akong ginagawang ganun, Verhel. Tumulong lamang talaga ako dahil nakita ko kung gaano mo kaayaw sa sitwasyon mo kanina. At dahil sa hindi ako sang-ayon sa panluloko ni Lian sa'yo. Alam ko hindi naman tayo malapit pero hindi ako natutuwa sa mga manluloko. Tumulo ang luha ni Pauline pero agad yung pinahid ni Verhel. Alam ko, Pauline, kumalma ka. Aayusin ko to. Wala kang kasalanan. Ako ang gustong sumama. Bumitaw sa pagkakahawak sa kanyang kamay si Verhel at binuksan ang pinto. Verhel, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Pauline dahil sa ginawa nito. Babayaran ko lamang ang utang ko sa'yo. Pagsilay kay Verhel ng ilang katao na nasa harapan ng bahay ay tumahimik ang mga ito na tila ba tinapalan ang mga bibig. Halika na, sabi ni Verhel at hinigit siya. May motor na tumigil sa may tarangkahan at dire-diretso silang naglakad palapit doon. Teka lang, saan mo ko dadalhin? Nakayukong tanong ni Pauline kay Verhel dahil sa tindi ng hiyang nararamdaman mula sa mapang-usig na tingin ng mga tao. Basta, just keep your head up kung wala kang dapat ikahiya. Wala kang utang na paliwanag sa kanila dahil hindi ka naman nila binubuhay. Maraming salamat ho sa tulong. Magalang na sambit ni Verhel sa lalaking bumaba sa motor. Naku sir, mas malaki ho ang itinulong niyo sa akin. Kaya kulang na kulang ho ang motor na to bilang kapalit. Madaling sinuotan ni Verhel si Pauline ng helmet at inalalayang pasakay ng motor. Kumapit ka, sabi nito at pinaharurot na ang motor palayo. Hindi alam ni Pauline kung saan sila patungo o kung anong nangyayari pero desperado na siyang makalayo. Alam niyang bawat segundo natatanggap na naman siya ng panghuhusga ay mas lalo naman siyang malulugmok. Bumubuhos na naman ang ulan kaya basang-basa na sila nang mapagtanto ni Pauline na bumalik sila sa Montejo Grande. Bakit tayo nandito? Tanong ni Pauline nang tumigil ang motor sa garahe ng malaking mansyon. Hindi naman sumagot si Verhel. Bagkus, hinapit nito ang bewang niya at ibinaba sa motor. Pagkatapos ay hinawakan ng kanyang kamay at hinila papasok ng mansyon. Napatabo na lamang sa bibig si Pauline nang maabutan nila ang ilang mga reporters na kumukuha sa ina ni Verhel. Anak, bumalik ka na, sabi nito at tumayo. Kunan niyo dali. Umiling naman si Verhel at naglakad palapit sa ina. Hindi pa rin binibitawan ang pagkakahawak kay Pauline. Magpapakasal na ako, kagaya ng gusto niyo. Pero hindi kay Lian, kundi kay Pauline. Diretsahang sabi nito na mas nagpalaki sa mga mata ni Pauline. Verhel! Galit nitong duro kay Verhel. Patayin niyo lahat ng kamera. Hindi ma, hayaan niyong malaman ng lahat. Ayoko magpakasal sa isang babaeng kagaya ni Lian na walang ginawa kundi ang lokohin ako. Malakas na sampal ang mabilis na lumapat sa muka ni Verhel. At ano, dito sa kalad ka rin at patupang babae ka magpapakasal? Uubusin lang niya ang pera mo. Hindi lahat ng babae ay kagaya niyo ma. Siya na ang papakasalan ko at wala kayong magagawa. Malamig na sabi ni Verhel. Abat,
Teka lang, Berhel. Pumayag ba ako? Biglang sabat ni Pauline na ilang minuto ring natulala sa mga narinig. Natigilan ang ina ni Verhel sa pagsasalita at tumingin sa kanya na matindi ang pagkagulat sa muka. Pauline, manahimik ka. Saway ni Verhel. Aba hoy, huwag mo akong mapagsabihan ng ganyan ha? Gigil na sabi ni Pauline at hinampas ang batok ni Verhel. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Pauline pero hindi nagpatinag si Verhel. Masakit, Pauline. Aba dapat lang na hindi ka man lang nagtanong sa permiso ko tapos biglang magpapahayag ka ng kasal? Napakamot na lamang sa ulo si Verhel at inis na kinaladkad si Pauline papunta sa kwarto. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa iyong babae ka. Kamusta naman ako? Sinong hindi magugulat sa mga sinabi mo? Hindi mo ba nauunawaan ha? Kung magpapakasal tayo, titigilan na ako ni Mama. Tapos ikaw, hindi ka na mamaliitin ng mga tao. Maling-mali ka doon, Verhel. Hindi ginagawang biro ang pagpapakasal. Manligaw ka muna. Nagpapatawa ka ba? Eh di mag-a-apply na lamang ako, sabi ni Pauline at madaling kinuha sa bag ang lukot at basang-basang resume mula sa maliit na bag na kanina pa niya hindi inaalis sa katawan. Hinablot ni Verhel ang papel sa kanyang kamay at sinuri ito ng mabuti. Sige, tanggap ka na bilang asawa ko. Verhel, hindi ako nakikipagbiruan. Sa oras na nagpakasal ako, mas lalo nang lalala ang lahat. Sige kung gayon, liligawan kita sa harap ng mga tao bago ikasal habang kliyente mo ko. Nanlaki ang mga mata ni Pauline. Anong ibig mong sabihin? Magpapakasal pa rin tayo. Yun lang ang paraan para matahimik ang angkan ko. Tungkol sa pagiging kliyente, habang tulog ka ay nakita ko ang ilan sa mga designs mo. Ikaw ang gusto kong gumawa ng binabalak ko na proyekto. Totoo? Magaling ka na arkitekto. May 1 taon ka. Pagkatapos nun ay tapos na ang ugnayan natin. Papalabasin kong ginamit lamang kita at hindi ikaw ang nanggamit sa akin. Marami ang kukuha sa'yo at gaganda na ang buhay mo. Sa tingin ko naman ay sapat na yon. Pero pag ginawa mo yon, masama ka sa harapan ng maraming tao. Wala akong pakialam. Ang mahalaga ay wala na ang babaeng gusto pa akong maging asawa. Kaya ka ba allergic sa pag-aasawa dahil sa mama mo? Ayaw ko lamang na magaya sa ama ko. Natigilan si Pauline at ngayon ay nauunawaan ang pinanggagalingan ni Verhel. Deal, ayon ni Pauline at inilahad ang kamay para isarado ang usapan. Sige, magpahinga ka na. Lalabas lang ako para bumili ng mga gamit mo. Bukas, mag-aasikaso na tayo ng kasal. Ano? Bukas na agad? At kailan mo pa balak? Ako na lang ang bibili. Hihiram na lang muna ako sa'yo. Underwear lang ang kailangan ko. Ang damit, pahingi na lang ako ng mga luma mo. Ikaw ang bahala. Magluluto na muna ako sa baba para makakain na tayo. Hatiin mo na lamang ang kama kung saan mo gusto matulog. Ibig mong sabihin, dito tayo matutulog? Malamang. Sinasabihan kita. Huwag kang mangarap na magugustuhan kita. Wala akong tiwala sa mga babae. Ay, kaya pala. Kaya pala ano? Wala. Pahingi na ako ng pambili. Ako na. Madami pang tao sa labas. Mag-relax ka na muna sa bathtub. Hintayin mo na lamang ako. Tumango si Pauline at tinalikuran sa Verhel para magtungo sa banyo. Kinabukasan ay nagising si Pauline sa ingay na nanggagaling sa labas. Ano ba naman yun? Ang ingay-ingay? Ungot niya nang mag-inat habang bumabangon sa kama. Namimigit pa ang kanyang mga mata nang tuluyang tumayo at naglakad palabas ng kwarto.
Good morning, Pauline. Nawala lahat ng antok ni Pauline nang may bigla na lang bumuhat sa kanya at inikot-ikot siya. Patrick? Bulalas ni Pauline nang tuluyang magmulat ang kanyang mga mata. Salamat. Ha? Para saan? Dahil sobra pa sa hiniling ko ang tinupad mo. Ngayon magiging asawa ka na ni Kuya. Hindi na ako mahihirapan na ipagpatuloy ang pagpapari ko dahil may kasama na siya. Sige na, ibaba mo na ako. Napaiwas ng tingin si Pauline dito dahil hindi niya maatim na magsinungaling dahil sa kasunduan nila ni Verhel. Alam niyang masasaktan si Patrick. Napakasaya ko noong mabalitaan ko talaga, sabi ni Patrick nang ibaba siya. Masaya kong naayos niyo ang di niyo pagkakaunawaan. Oo nga. Halika, magluluto na lamang ako ng umagahan. Nagpaumunang maglakad si Pauline sa takot na mapansin pa ni Patrick ang pagkailang niya. Pero pagdating niya sa kusina ay natigilan siya ng galit na mga mukha mula sa ina ni Verhel at Patrick ang sumalubong sa kanya, pati na rin ng ilang matanda. Gising ka na pala, sabi ni Verhel habang abala sa kusina ng pagluluto. Anong meron? Usisa ni Pauline nang mabilis na tumakbo sa tabi ni Verhel. Malamang ikakasal tayo. Dapat lamang andito ang pamilya. Bulong nito at hinapit ang bewang niya para bigyan siya ng halik. Bagay sa'yo ang damit mo. Tinignan ni Pauline ang suot at ganun na lamang ang gulat nang makitang nakasuot siya ng maluwag na polong puti. Alam niyang nakatulog siya habang naliligo at hindi na alam ang sunod pang mga nangyari. Kaya walang kaabog-abog niyang hinampas ang braso ni Verhel. Anong ginawa mo, ha? Anong ginawa ko? Bakit ganito ang suot ko? At gusto mong pabayaan kita sa bathtub? Sakay naman, nakita na naman natin ang isa't isa. Hoy, ang bibig mo! Ngumisi lamang sa Verhel at naglakad na paupo ng napakahabang mesa. Umupo siya sa tabi ni Verhel at hindi na nagulat nang simulan siyang tanungin ng matatanda. Iha, saan ka ba nagtapos? Tanong ng isang matanda, pero hindi niya inaasahan ang biglang pagtayo ni Verhel at padabog na ibinaba ang kutsara. Hindi ko kayo hinayaan na magparito para ganituhin ang babaeng pakakasalan ko. Nandito kayo para ihanda ang kasal na gusto nyo. Napailing si Pauline at tumayo. Upo. Pauline. Sinabing upo, Verhel. Baka nakakalimutan mo. Isa, huwag mo akong galitin. Tanggap ko ang pagiging bastos mo sa magulang. Pero ang bastosin ang mga nakakatanda, ibang usapan na yon. Upo o walang kasal na magaganap. Naglapat ang mga labi ni Verhel sa galit, pero walang nagawa, kundi ang umupo pabalik. Sorry po, balik po tayo sa usapan. Nakangiting sabi ni Pauline at umupo na rin. Hindi po kilalang school ang pinagtapusan ko, pero hindi naman husukatan ng pagkatao o kakayahan ng isang tao ang paaralang pinagtapusan. Sa totoo nga ho ay ako ang magde-design ng bagong project ni Verhel. Regalo ko po sa kanya sa kasal namin. Nagsilakihan ang mga mata ng lahat ng mga kasama nila sa mesa. Pagkatapos na kumain, ay agad na nagsinop si Pauline at naghugas ng mga pinagkainan. Tulungan na kita. Napatingin si Pauline sa nagsalita at nagulat na nakita si Patrick. Naku, wag na. Ako na ito. Hindi, ayos lang. Wala naman akong maiaambag sa usapan nila sa negosyo. Ganun ba? Sige kung gusto mo talagang tumulong. Nakasuot ito ng t-shirt at pantalon kaya naninibago si Pauline kay Patrick. Nakakatuwa kayong tignan ni Kuya. Maraming salamat talaga.
Wala yon, sabi ni Pauline at minadali ang paghuhugas. Kaso, sa pagmamadali ay natalsikan si Patrick sa muka ng bula. Sinasadya mo ba? Hindi ko sinasadya. Hindi natapos ni Pauline ang sasabihin nang talsikan rin siya ni Patrick sa muka. Gusto mo ha? Pauline, wag. Hindi. At naglaro na silang dalawa sa kusina na parang mga bata. Nang sumapit ang gabi, ay ilang na pumwesto si Pauline sa sofa para matulog. Pinapaalala ko lang, magpapari na si Patrick. Hindi maganda kung magkakagusto ka sa kanya, sabi ni Verhel habang inaayos ang kama. Sinabi ko na sa'yo, wala akong panahon para ma-inlove. Pinapaalala ko lang, bukas, darating ang mga gamit na gagamitin mo sa pag-design. Sige, salamat. Kinabukasan ay nagising si Pauline na maingay na naman ang ibaba. Nag-ayos lamang siya at bumaba na para tignan kung anong nangyayari. Buti naman gising na ang prinsesa, sabi ng ina ni Verhel. Dapat ngayon pa lang ay sanayin mo na ikaw ang naghahanda ng umagahan ni Verhel para papasok na lamang siya sa opisina. Mag-ayos ka na. Pupunta na kayo ng matanda sa bilihan ng wedding dress. Sige po. Nang makapag-ayos, ay laking gulat niya nang makita si Patrick na naghihintay sa kanya sa isang sasakyan. Patrick, anong ginagawa mo dito? Pinakausapan ako ni Lola. Busy si Kuya eh. Saka hayaan mo na. Maliit na bagay ito para sa kasiyahan ni Kuya. Halika na. Ako na ang magmamaneho. Sa isang sasakyan sina Lola. Sige, salamat. Pagkarating ng isang kilalang butik, ay agad na nagsimula ang bangungot ni Pauline. Inabot na sila ng hapon ay wala pang napagkakasunduan sa kung ano ang isusuot niya sa kunwaring kasal nila dahil wala nang ginawa ang matatanda kundi ang magtalo. Inom ka na muna, alam kong pagod ka na. Napasinghap si Pauline at madaling humarap sa nagsalita, pero pagharap niya ay napasinghap siya nang tumambad sa kanya si Patrick na nakasuot ng dark blue tuxedo. Salamat, nahihiyang tugon ni Pauline nang abutin ang bote ng tubig. Ang ganda mo, bagay na bagay sa'yo ang damit. Sa mga sandaling yun ay nakaramdam ng kakaibang tibok sa kanyang dibdib si Pauline. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa bawat ngiti ni Patrick. Salamat, ikaw din, bagay sa'yo. Parang hindi ka magpapare. Salamat. Ano, pwede bang iwan mo muna ako saglit? Bakit? Gusto ko matulog. Matulog ka lamang sa balikat ko. Kukwentuhan kita ng tungkol kay Kuya. Hindi mo naman kailangan gawin. Sige na. Nagsimulang magkwento si Patrick hanggang sa hindi na niya namalayang nakatulog na siya. Nagising na lamang siya nang kailangan na nilang umuwi. Pagdating sa bahay ay nagluto lamang siya. Pagkatapos ay inabala na lamang ang sarili sa pagdedesign. Kinabukasan ay maaga siyang nagising dahil sa may narinig siyang pagsusuka. Halos talunin niya ang hagdanan pababa dahil sa pag-aalala. Hoy, na paano ka? Agad na tanong ni Pauline nang haplusin ang likuran ni Verhel. Ayos lang ako. Teka, may sakit ka ba? Sinubukang salatin ni Pauline ang noo nito, pero tinabig ni Verhel ang kanyang kamay. Sinabing ayos lang ako. Hinigit ni Pauline ang kamay ni Verhel at pilit itong iniupo. Hindi mo kailangan magpanggap na malakas sa harapan ko. Nauunawaan mo ba? Nilalagnat ka at maaaring nagsusuka ka dahil sa hindi mo tamang pagkain. Dumiyan ka lang, ipagluluto kita. Hindi na, sabi nito at umamba ng tayo. Uupo ka o magkakagulo tayo. Banta ni Pauline. Kinuha ni ang kaldero
at nagsimulang magluto. Alam mo, magsabi ka na lamang ng totoo. Mahirap talaga gawin ang bagay na hindi mo naman gusto. Stress at anxiety ang nararanasan mo. Dagdag ni Pauline habang naggagayat ng mga sangkap. Manahimik ka na lamang. Wala kang alam. Hindi na umimik si Pauline at nagluto na lamang. Pagkatapos ay inihain niya ito sa harapan ni Virgel. O kain. Pagkatapos, uminom ka na ng gamot. Sige, magdadasay na muna ako. Bukas sumama ka. Tignan mo ang site. Sige. Rinig niya ang paghigop ni Virgel at naubo ito. Anong lasa to? Ang pangit. Hoy, sumuka ka kaya ganun. Ubusan mo na lamang. Hindi na lang magpasalamat. Wag na. Lalo lang ako magkakasakit. Ubusin mo. Isa, Virgel. Ikaw ang umubos. Ayaw ko pang mamatay. Kinabukasan ay maaga silang nagtungo sa kumpanya ng mga Galvez. Dito itatayo ang building. Iiwan muna kita dito. Sige, huwag mong kalimutan kumain ha. Nang umalis si Virgel, ay napansin ni Pauline ang gulat at tila nawiwindang na ekspresyon ng mga tao sa paligid. Hindi na lamang niya ito pinansin hanggang sa dumating si Lian. O anong ginagawa mo dito, Mrs. Galvez? Sarkastiko nitong tanong. Ginagawa ang gawain ng matinong asawa. Marami pa akong gagawin. Tignan na lang natin pag nalaman ni Virgel na tumanggap ka ng pera sa akin. Sige lang. Ang yabang mo talaga. Sumugod ito at pinaliparan siya ng malakas na sampal. Yun lamang ay nagawa agad makaiwas ni Pauline at sinampal ito. Huwag ako, Lian. Pumalahaw ito ng napakalakas at ilang mga kababaihan ang sumugod para pagkaisahan siya. Hindi naman ito inatrasan ni Pauline, pero sa gitna ng gulo ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Betty. Hello, Betty? Ano yon? Anong klaseng cellphone yan? Lait pa ni Lian at hinablot ang cellphone niya sa kaniyurak-yurakan. Doon na tumulo ang luha ni Pauline at kahit sugatan ay pinilit niyang makaalis sa kumpulan. Nagpupumilit pang humabol si Lian pero dumating si Virgel at pinigilan ang mga ito. May pupuntahan lamang ako, sabi ni Pauline na nanginginig ang mga labi nang maabutan siya ni Virgel sa labas ng building. Samahan na kita. Hindi na. Pero hindi naman nito pinansin ni Virgel. Bagkus, hinigit na lamang si Pauline papunta sa kotse. Nang makasakay sa sasakyan, ay inayos ni Virgel ang kanyang seatbelt. Saan ka pupunta? Tanong nito. Pahiram ako ng cellphone. Iniabot naman agad ni Virgel at mabilis na idinayal ang numero ni Betty. Betty, si Pauline to. Ano yung sasabihin mo? Si Tito. Papunta na ako, sabi ni Pauline at pinutol ang tawag. Sa ospital. Pagdating sa ospital ay mabilis na sumugod si Pauline kung saan ang kwarto ng ama. Betty, anong nangyari? Pauli, si Tito kasi iyak ng iyak. Hinahanap ang nanay mo at si Jake. Kakawala ni Tito. Sinaktan na siya ng mga kapitbahay. Salamat, Betty. Ako na ang bahala. Si Virgel, minabuti na munang bigyan ng panahon si Pauline, kasama ang ama. Pagsapit ng gabi, ay hindi inakala ni Pauline na darating si Patrick. Kain ka muna, sabi nito pagpasok ng kwarto. Patrick, anong ginagawa mo dito? Abala si kuya at nasabi sa akin na nasa ospital ka daw. Minabuti kong daanan ka na para masiguradong ayos ka lamang. Salamat. Umupo ito sa kanyang tabi. Hindi ko maunawaan.
kung bakit ganun ang sinasabi ng mga tao tungkol sa Montejo Grande. Natigilan sa pagsubo si Pauline ng tinapay. Anong ibig mong sabihin? Hayaan mo na. Hindi naman siguro totoo ang sinasabi nila. Baka paninirang puri lamang. Malabong magpaunlak ang kapatid ko sa mga babaeng nagbibigay aliw. Ah, oo naman. Aligagang tumayo si Pauline, pero sa rinde ay namali siya at natapilok. Pauline, ayos ka lang? Hindi, okay lang. Mabilis siyang binuhat ni Patrick at iniupo sa sofa para tignan ang lagay ng kanyang paa. Patrick, okay lang ako. Hindi, tatawag ako ng nurse. Saglit lang. Hindi pwedeng hindi ka makapaglakad sa kasal mo. Pag-alis ni Patrick ay hindi mapigilan ni Pauline na maiyak dahil sa bigat ng loob. Anong problema? Natigilan siya sa pag-iyak nang makita si Virgel na nakatayo sa may pintuan. Wala, napuwing lang. Sabagay, wala nga pala akong pakialam. Sino ba ang may sabing magtanong ka? Ayos na ang bayarin sa ospital at may mga mag-aalaga na sa tatay mo habang hindi pa maayos ang kondisyon niya. Bakit mo ginawa yun? Hindi ka na lang magpasalamat. Eh di salamat. Ibang klase ka talagang babae ka. Mabilis na lumipas ang panahon at walang ginawa si Virgel at Pauline kundi ang mag-away. Gayunpaman ay hindi naman nila matiis ang isa't isa kahit parang aso't pusa ang samahan. Pero kahit ganon, hindi maitatanggi ni Pauline na sa paglipas ng panahon, mas nahuhulog siya kay Virgel. Tagumpay tayo! Giliw na sigaw ni Pauline at napayakap ng wala sa oras kay Virgel nang maipasa ang design ng bagong building ng Galvez Depot. Sabi ko sa'yo kaya mo. Nagulat si Pauline sa ginawa at akmang aalis sa yakap nang higpitan ni Virgel ang pagkakayakap sa kanya at hinalikan siya. Salamat Pauline. Nawala ang ngiti ni Pauline. Gusto ko nang magpahinga. Uuwi na muna ako. Gabi na rin. Mahal na kita Pauline. Wag, hindi pwede. Bakit? Tumaas ang boses ni Virgel pero nanatili lamang na kalmado si Pauline. Aalis na ako. Dahil ba kay Patrick? Oo, ayos na. Tumalikod na si Pauline at nagmadaling sumita ng taxi para makauwi sa kanilang bahay. Nang makarating ay mabilis siyang nag-impake pero agad siyang natigilan nang marinig niya ang malakas na pagbukas ng kanilang pinto. Pauline, tawag ni Virgel sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Aalis ka na ha? Iiwan mo na lamang ako ng ganon? Tapos na Virgel. Kagaya ka rin ni Mama. Akala ko iba ka. Manahimik ka. Hindi mo ko nauunawaan. Manahimik ka rin. Hindi pwedeng aalis ka lang ng ganon-ganon. Pagkatapos mo kong paniwalain na may babae pang totoong magmamahal sa akin. Walang ano-ano'y hinalikan siya ni Virgel at wala nang nagawa si Pauline kundi ang hayaang may mangyari sa kanila. Ayan ang pera at huwag na huwag ka na magpapakita pa. Usal ni Virgel pagkatapos na itapon ang pera sa kama. Sana naman, sapat na ito sa kapera ni Lian. Nanginig ang katawan ni Pauline habang inaayos ang sarili at diretso sa pag-iyak. Lumipas ang maraming taon. Masayang nagtatakbuhan ang dalawang batang lalaki sa bukid kung saan abalang mag-ani si Pauline ng mga gulay. Pat, Ver, huwag makulit. Palahaw ni Pauline. Opo, Mama. Sasapinan ko na sila ng likod. Ako na Patrick. Total naman ay patapos na ako. Pauline, hindi mo pa ba sasabihin kay Kuya? Ay, kahit pari ka na,
Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Huwag na natin guluhin ang buhay ng kuya mo. 7 taon na. Ano ngayon? Ay, bumalik ka na sa simbahan. Tama bang gumagala ang mga pare? Mamaya na, may ikakasal pa ako. Aba ayos, suki ka talaga sa mga kasal. Kaya nga, maya-maya pa ay dumating si Betty at inagaw ang dala niyang mga gulay. Anong ginagawa mo, Betty? Sa ngalan ng katahimikan ng baryo, araw-araw, nadidiligan parang awa mo na? Sinuotan siya nito ng puting belo at binigyan ng kumpol ng mga bulaklak. Teka, ano bang nangyayari? Gulong-gulong tanong ni Pauline. Ikakasal tayo. Napaharap si Pauline sa nagsalita at ganun na lamang ang gulat nang makita si Virgel na kalong-kalong ang dalawa niyang anak. Sa likuran nito ay naroon ang kanyang ama at si Jake, pati na rin ang kanyang ina. Dumating na rin ang ina ni Virgel. At ang mga lola nitong naging malapit na rin sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Patawad, Pauline. Mali akong nagpadala ko sa mga sugat ko. Nadulot ng ibang tao. Nalimutan kong may mga sugat ka rin na pinagdaraanan. Sabi mo, ayaw mo na makita ako. Manahimik ka muna. Talaga naman Nabaliw ako noong mawala ka. Pakiramdam ko, gumuho ang lahat noong hindi natuloy ang kasal. Pero alam kong kailangan ko muna maghilom. Kaya hayaan mo sana na ayusin natin ito. Ayoko. Pauline. Basta ayoko. Ay, Patrick, ikasal mo na nga kami. Dali. Napakayabang. Porket marami ka nang naging babae. Ikaw ang una't huli, Pauline. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Niyakap siya ni Virgel kasama ng kanilang mga anak at hindi na niya tinangkapang kumawala. Mahal rin kita. Pasensya na tagalan. Bulong ni Pauline. Ano? Pakiulit? Wala, bingi ka. Tumawa na lamang si Virgel at hinalikan siya. Pagkatapos nito, uuwi na tayo. Namimiss ka na ng Montejo Grande.